Opo, dakilang Diyos, maraming salamat. Pinupuri ka namin salamatan sa araw na to, mga Panginoon, nga kami gitipon mo naman dito sa iyong bahay sa santuaryo upang purihin ka at pasalamatan ka. Simbahin ka, Lord. Hallelujah. Sa katotohanan, dahil napakabait mo na Diyos, takus kang pasalamatan. Takus kang purihin, sambahin, Lord. Salamat that you're moving always in our midst. You filled us, Father, truly with the Holy Spirit. To the first leading prayer of the beloved Pastor, Lord, thank you so much. That you bless us, Lord, from the start of the service until now, God. I beseech you, God, to please anoint the humble servant to deliver with love and mercy the breath and bind Satan. Cast out in Jesus' name to the first leading prayer of the Pastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. So, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God. And I give the full honor and respect to our dearly beloved evangelist, Ms. Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we must remember and cherish the blessed memories and precious teaching of beloved Son Pastor Lina Comol Almeida and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporators, sa inyo lahat, mga minamahal, na mga kapatiran dito sa dako ng CDO, sa lahat-lahat ng mga webcast viewer natin na nanonood sa buong daigdig. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa inyo dyan. Mga minamahal, salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Sino pong pinagpala sa araw na to? Lahat tayo pinagpalan Diyos. Pangalawang linggo ng bagong tuig, bagong taon, January 2024. Napadali lang ng araw. Amen? Second Sunday na tayo. Sunod, February, parang inihigo. Kaya totoo yan, nakasulat sa Biblia. Sabi ng Panginoon, I will straighten the days because of my elect. Paiksiin ko yung araw para sa aking mga pinili. Para hindi tayo maghirap sa lupa dito, kunti nating titiisin. Kaya paiksiin ng Diyos ang araw. I will shorten the days for my very elect. Kaya pinagpala tayo, mga pinili tayo ng ating Panginoon. Paiksiin na lang ng Diyos ang araw. Kaya kung magtagal na magtagal, baka maraming hindi madala sa rapture. Ay, grabe, we are surrounded by sin and temptation. Grabe, hindi ka makapigil, hindi ka maging matatag na Kristiyano, madadala ka sa sanlibutan. Amen ba? Amen! Kaya maraming salamat in times nga talagang hina tayo, in times of our needs. Pag tumawag tayo sa Panginoon, hindi tayo binibigo. He never fails us. Palakpakan po natin Diyos. Mami na mahal, nakapag-greet na ba ako? Nag-greet na ako. Tapos na. Kalimot na tayo. Mami na mahal, ay pinagpala tayo ng Diyos dahil nung Thursday ay pumunta kami ng Oroquita City dahil kinuha natin yung ating beloved workers, mag-asawang galing ng Cebu, inassign sila dito sa Cagayan de Oro, si Baderdino Cuevas. So hinatid namin sila doon sa dako ng Liloy, Zamboanga del Norte. Na may bagong tayong gawain doon, bali sila linagay natin doon. Malagbiyahe kami ng napakalayo, mga minamahal. So, umalis kami sa Oroquita, mga 4 o'clock in the afternoon. Kaya sana, ginugmaan na kami biyahe. Tumawag ang kapatiran, naghintay pala sa doon sa chapel, naghanda sila. Kaya tumuloy kami. Basta nakarating kami ng Liloy, Zamboanga del Norte, gabi na, mga minamahal, halos mag-alas 7 ng gabi. So naghintay pa rin sila alas 9 ng gabi kami nakarating sa dako ng munisipyo ng Liloy, Zamboanga del Norte. Ngayon, pag kinabukasan, yon. Kasi yung chapel natin doon, payag-payag lang, nipa, nag-uupa lang tayo doon sa lupa ng may-ari. 1,500 ang buwan. Ngayon, nag-uupersa na ng lupa sa katabi. Ay, nung unang punta namin,
700 pesos lang per square meter yung usapan. So kumuha tayo ng 500 square meters, so dapat 350 lang. Eh pagdating namin doon, nagbago yung isipan. Kasi, Brad, naulahi kayo, may pupunta rin ito, gusto na bibili yung lupa. Kaya ibinta talaga namin ng 1,000 per square meter. Sabi ko, sobra naman na, Brad. Yung usapan natin, 7 lang eh. Kasi ganito, may babayaran pa kami, nakaprinta kasi itong lupa na to. Sa amin, uncle, na 200,000, talagang singilin ka. Pero naipit po tayo. Dinasorbi na po ng kapatiran na geodetic engineer nga taga Sambuanga. May ano na, may sketch plan na. So, pipirma na lang sila. So, instead nga 50,000 lang i-down natin, nakiusap. Kung pwede kalahati, nako. Ito na. Bayaran pa rin yung may-ari. Kaya napilitan po tayo na magbigay tayo ng down payment na 200,000. Sabi ko, yung balance, payables for 3 months na lang. 5 months, bahala ng Panginoon. Kaya magpapatay pa kami ng chapel. So, nagpirmahan. Naka-uwi na naman kami dito. Nakahabol kami ng Friday. Diretso ang biyahe namin. Minsan, maawa na lang ko sa ating mga driver, yung mga workers, dahil pagod na pagod. Wala kami pahinga, diretso. Pero kahabagan ng Diyos, ang Diyos na nag-iingat sa atin dahil yung ating ginagawa, hindi po para sa ating sarili, para sa gawain ng Diyos. So, ganun nangyari. So, pag yun nabukasan, talagang marami kasi tayong pangailangan sa church. I tell you this, nga para malaman yon, magkaroon kayo ng tunay pa rin, continuous nga pasanin, burden, magkaroon ko ng generous heart and liberty in serving the Lord. Dahil yung binibigay nyo ay nagagamit natin sa gawain ng Diyos. Ay yung sa instrumento natin, yung mga sound system, nakita nyo po yon. Kasi 2 seat po yung sound system natin, 2 seat. Yung dito, at yung dinadala namin sa labas. Kasi hindi natin pwede i-pull out to, pag alis-alis, masisira itong mga masilan kasi to, kasi yung mga speaker na to, ay mga powered to, may mga amplifier na sila. So pag matagtag, mga ano, hindi pwede, masisira, masilan nga bagay. Saka ang mamahal. So ngayon, nagpipray tayo, mayroon pong part-time preacher sa Manila, sa Luzon, engineer siya. Siya nag-offer, beloved OP, yung sound system ko, 1 year ko pala nagamit ito, nabili ko ng 500K, ibinta ko lang siya ng 300K. Sabi ko, wala kaming pira, pwede naman installment lang, basta ibigay ko na sa iyo to. Ngayon, nakita nyo sa Corpus Christi, yung upa natin yun, 75,000. Yung mga nakabitay, yun ang tawag ngayon, may gintong na line array. Ginabitay. So sa kanya, may ginabitay, may mga kadina, tatlo ka speaker, malaking watts, anim. Eh, ang kanyang brand sa kanyang mga speaker, JBL. Hindi basta-basta yun, mga mahalin yung JBL. Sorry. Tapos yung sub niya, 2. Malalaki, double speaker, tag 2,000. So, kailangan natin yan sa labas. Ngayon, bininta na, down lang tayo na magkano. Ngayon, inintay natin. Natawagan tayo ng EP Cargo. Expected namin sa Saturday hanggang ngayon, wala pa, baka bukas. Yun naman po yung dadalhin natin sa labas, sa mga anniversary crusade. Mami na mahal, para yun ang pang heavy duty. Mami na mahal. So, para hindi na po ito mahiwalay. Ngayon, kulang tayo sa monitor. Yung monitor to mga sira na. Kaya itong bagong 2 monitor, binili natin sa GBS kahapon. Ito yung 2 monitor na AD. Mahal yan eh. Ang isang piraso yan, 23,000. So, binili natin yung 2. Bumili pa tayong drum set para sa himpahan ng Bukidnon. So, yan po ang ginagastos ng yung binibigay. Amen? Halos biniyaran ko sa GBS, mga 57,000 po yon. So, nagpasalamat kami sa Panginoon, akong beloved wife niya. Umiiyak kami, sabi ko, Lord, salamat sa mga kapatiran. Tinawag ng Diyos para gamitin sila ng gawain sa CDO. Sabi nga ng beloved children, Kuya, ang Panginoon kasi nakikita niyong bawat needs ng church. So, tumatawag siya ng mga kaluluwa, kapatiran, pinagpala, mayroong mga generous heart, sinseridad, na sila nagkaroon ng burden sa church. Nagbibigyan sila by means of their pledges, tithes and offerings, silang gagamitin ng Diyos
para ang lahat na needs ng church ng Cagayan de Oro, mga pangailangan, mapunuan. So sa prayer po natin, mga pastor po yon. Mamilang. Kaya yon pong nangyari. Kaya yung ginastos natin, malaki. Ngayon, marami tayong sound system. Hindi mga sound system, mga boxes, hindi po pwede kakarga-karga lang isa. Minsan ginakarga namin yung pula, yung board, so, matagtag, hindi magkasya, minsan mabasa ng ulan. Kailangan kasi ito masilan. Kailangan kargahan nito yung itawag na close ban. Yung elf siya ng ban close para hindi mapasukan ng alikabok, hindi mainitan, kasi mga masilan yung mga mainitan yung mga diode, mga instrumento na yun. At hindi mabasa, lalo mabasa, delikado. Mag-grounded, hindi na natin magamit. So, naghanap tayo ngayon ng mga elf na close ban, lobby ng Panginoon, para magamit natin buo na. Hindi lamang sound system, lahat na, mga kortina, mga riser, isang kargahan na lang, safety, na hindi maganong-ganon, i-plaster para magamit natin sa gawain ng ating Panginoon. Next year, Robin, mag-anniversary, hindi na tayo mag-uupan ng sound system. Bakit? Mayroon na tayong sariling sound system, tayo na. Ngayon, kahabagan ng Panginoon, sa dalang mga pastor, mga beloved children. Pinagpala pa tayo, yung aming son-in-law, si Bating, may nakamit siya sa Facebook. Taga Davao, taga Tagum, na mayroon din mga sound system. Mga sound system, tapos nag-usap sila, na gusto ko, Brad, sir, na ang anak ko maturuan paano mag-operate ng mga electronics na mga mixer. Ay tayo, nakabili rin tayo ng 300,000 nga Midas, nga bagong 32 channel, bago yung nakita yung ginatiklop-tiklop, malas dyan. Ngayon, gusto ng tao, yung anak niya, paturuan dito. Kay mahal magpaturo niyan, wala magtuturo. Ay dito, marunong sa magturo, yung ating mga workers, so tuturuan daw. Sabi niya, tuturuan mo lang yung anak ko, Brad, para mag-operate ng yung mga latest ngayon, ng mga mixer. Mayroon akong build in US na lead wall. Kita yung lead wall doon sa likod. Lead wall, napakalaki. Sabi niya, ibigay ko lang sa church nyo. Ay, napakamahal po yon. Hinipo ng Panginoon, ibibigay niya lang sa atin. Pinapakuha doon sa Davao, sa Tagum. Tapos, ang kapalit, tuturuan lang nila yung anak niya paano mag-operate. Ng mixer, nga digital, yun lang. Eh, napakalaki yung mahal na mahal yung yung kuha yan, yung nakita yung lead wall. Napakamahal yun. So, dahan-dahan, pina-provide ng Diyos ang pangailangan ng iglesia. So, bunga ng pray naman ng pastor at bunga ng iyong mga pagbibigay. Amen? Kaya huwag kayo magsawa sa pagbibigay. Huwag kayo maghinayang. Sabi nga ni Brother Mario, kung sa Tagalog, huwag kayo maghimagod. Tagalog, himagod. Kung sa Bisaya, hindi ka mo makapuyan. Amen? Huwag kayo magsawa. Dahil lahat yan ay magagamit natin sa gawain ng Diyos. Kaya kung talagang bibilhin natin yung mga sound system na to, lahat kumplituhin mo para gumanda lahat. Kukulangin yung 1 million mo dyan. Kaya sa mo, may nag-offer, tag 300,000 lang, supposed to be 5K, bibigyan lang tayo. So, mga minaman, malaking pagpapala sa church. Amen ba? Amen? Kaya hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, balik ako doon, napatagal kami doon sa dako ng Liliw sa buwan kasi may kapatiran, maestra, teacher. Sa iyo, kung pwede, hindi muna alis si Kuya Andy, kaya importante, magpa-counsel kami. Mag-asawa. Ngayon, nakaalis kami, alas 11 na naman ng tanghali, kaya gabihan kami. Para sa kapatiran, gusto namin umalis, pero dahil kapatiran nag-request, pag-ibig, so kailangan nila ng counseling, hinintay namin sila sa habag-atawan ng Diyos. Sabi ko, anong concern yung sister? Mayroon siyang sakit sa uterus. Parang cyst o malaman, bukol. Ngayon, sabi daw ng doktor, 2 doktor, may 12 cm na malaki na, kailangan tanggalin sa katawan. Operahan siya. Ninalungkot siya. Dahil siyempre, pag-operahan ng usapan natin, hindi natin sigurado kung pag-opera, gagaling tayo, hindi. Mahiwaan yung katawan mo, matanggal yung bari niya. So, nagpa-counsel ang dapat gawin.
Okay, maestra ka, makapag-loan ka, kahit magkano, pero mabawasan na yung pera nyo. Hiwaan pa yung katawan mo, hindi natin alam kung sigurado, hindi na mabalik yung cancerous, yung tumor sa uterus mo. Pero sabi ng Biblia, Exodus chapter 15 verse 26. Ito yung versikulo sinabi ko sa kanya. Kaya hindi lang pag-ibasa. Pakinggan nyo ito mga minamahal para makakuha ka muna idea. Praise the Lord. Sa aklat ng Exodo, Kabanata 15 ang talata ay 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Palakpakan po natin, Diyos. Mga minamahal, sundan natin yung versikulo na to. The God who heals. Ang Diyos natin nga nagpapagaling. Ngayon, sabi ko sa kanya, pakinggan mo sis yung minsang bersikulo. Ngayon, di ba pangako ng Diyos? I am the Lord that healeth thee. Wala akong ilalagay ng karamdaman, sakit sa iyo na sana binigay ko sa mga Ehiptohanon. Kaya ako ang Diyos na nagpapagaling. Ang tanong ko, bakit mayroong kang karamdaman? Balik natin sa umpisa. Sabi ng Diyos, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God. Una yon. Kung inyong pinapakinggan ng taos-puso, masinsinan ang boses ng Panginoon mong Diyos, ang boses ng Panginoon, yung salita ng Diyos yon. Pangalawa, and wilt do that which is right in the sight. At gawin mo anong tama, matuwid sa kanyang paningin. Pangatlo, and I will give will give earth to his commandments. Bigyan mo ng pagdiin ang kanyang mga kautusan. Sunod, and keep all his statutes. Ganapin natin lahat ang kanyang mga kabubuton, kautusan, statutes and commandments. Sabi ko sis, sa apat na to, saan ka nang kulang dyan at wala makasunod? Pag masunod mo yan, sabi niya ang Panginoon, I will put none of these diseases upon you. Wala akong ilalagay ng karamdaman, sakit sa inyo kung itong apat na sinabi natin na sunod mo. Tahimik man. And if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God. Alam mo kung minsan, sister, sumasamba tayo. Pero minsan, pagdating sa sambahan, hindi tayo nakikinig ng maayos. Hindi tayo nag-concentrate. Panay-ikot tayo, laro-laro ng ating bata. Isa yan, nga wala mo pinakinggan ng taos-puso ang salita ng Diyos. Namimiss mo yun. Iba sa likod, may nag-testimony, nagkikwentuhan. Nagpe-preach, nagkikwentuhan, hindi nag-concentrate. So, ang una pa lang ang statement ng Panginoon, hindi ka na nakasunod. Kaya dapat diligently hearken to the voice of the Lord thy God. Masig kamuton mo talaga na paminawan, pakinggan ang boses ng Panginoon. The voice of God is the voice of the preacher. Because the word of God na ginapreach ng preacher, that is the voice of God. Pa hindi mo pinapakinggan yan, hindi mo binabali mo yan, una, nagkasala ka. Pangalawa, gawin mo, do, that is which is right in the sight. Gawin mo ang matuwid, tama sa kanyang paningin. Sa ating paglilingkod, nagagawa po natin ang tama, matuwid sa kanyang paningin. Kaya sabi ko, maraming klaseng kasalanan. Una, yung ginatawag na shortcomings, mga pagkukulang. Ano yung mga pagkukulang? Marami tayong mga pagkukulang, mga minamahal.
Sa bahay nyo, kulang ka sa puri. Kulang ka sa basa Biblia. Kulang ka sa kabanalan. Kulang ka sa pangaral sangyaw sa Ebanghelyo. Pagkukulang mo po yun. Ang tithes na piring mo, kinukulangan mo. Malaking pagkukulang mo. Sabi ko, yung tithes na piring, sister, dalawa yung sumpa. You are cursed with a curse because you have robbed me. Pinanghimaraot ka sa tanang pinanghimaraot kay tungod ako imo ginakawan. So, double curse. Yung mga sinumpa, kung susumpain ka pa. Say, you are cursed eh. You are cursed with a curse because you have robbed me. Habang ko nagsalita, panay sa iyak na iyak, tumutula ang luwa, namumula yung mata. Grabing iyak niya. Yung misterya nakikinig. Maraming tayong pagkukulang. Pangalawa, yung inatawag na sin of unguarded moments. Kasalanan, inatawag na unguarded moments, sa hindi mo nababantayan yung sarili mo. Minsan, nakihalubilo ka sa libutan, nakiisa ka sa chismisan, nakiisa ka sa mga pagbantayay diya, nakiisa ka sa mga sanlibutan, yan ang kasalanan mo, the sin of unguarded moments. Hindi natin mabantayan. Amen? Sumasayaw-sayaw na rin tayo sa sanlibutan na kanta. Nakipagchismisan rin tayo, nakipag-join tayo ng usapan nila. Nga sabi ng Biblia, huwag ka makiupo sa upuan ng mga taong mayubiton o mga sinungaling. Amen. So, ng unguarded moments, hindi mo nabantayan. Sige ka cellphone, minsan, imbis kay ang gawain na nyo titingnan mo, nakikita mo yung mga bold. So, kalit. Hindi mo nabantayan, nakapanood ka. So, nagkasala ka na doon. Nagkasala ka na. Imbis yung titingnan mo, yung gawain, mga testimony, na iba yung tingin mo. Marami na kahubad yan sa Facebook. Dito ka na, mag-click, pak! So, ilang minuto lang, nagkasala ka dahil hindi ka nagbantay. Sabi ng preaching ko noon sa Wednesday, na bullseye ka ni Satanas. The fiery dart of the wicked. Yung lumalagabla mo, maapoy nga dart, araw ni Satanas, natamaan ka. Isa yon. Sige sa iyak. Sige, pati misterya, umiyak na rin. Ngayon, mayroon pa, sunod. If you sin willfully, after the knowledge from the Lord, ginawa mo ulit. Sin willfully, gituyo mo magpakasala. Alam mo ng sala, alam mo ng mali, ginawa mo pa. Ang tawag yan, willfully. Kagustuhan mong gawin yung kasalanan. If you sin willfully. Yon. Alam mo ng kasalanan, ginawa mo, ang tawag mo na willfully. Kabubuton mo, kalooban mong ginawa talaga, kahit alam mong mali. Delikado na kasalanan po yon. Parang heinous crime yan. Amen? Amen. So marami tayong nakagawang kasalanan. That's why, sabi ng Diyos. So, nakagawa ka ba ng tama, matuwid sa kanyang paningin? Hindi na. And will give ears to His commandments. Nabinatagaan mo ba importansya ang papakinig, pagsunod sa kanyang kautusan, commandments? Hindi na. And keep holy statutes, ganapin mo lahat ng mga statutes, mga kabalauran, hindi na. That's why, magtataka kayo, bigla lamang may darating sa buhay mo, disgrasya, aksidente, kaguluhan, kahirapan, karamdaman. Problema. Bakit? Yung mga salita ng Diyos, hindi mo nasunod. I will put none of these diseases. Wala akong ilalagay nga sakit, problema, karamdaman sa inyo. Kasama linagay ko sa Heptuhanon, ay ako ang Diyos nga nagpapagaling. Sabi ko, Esther, ang yung silita, so, kung magpo-opera ka, pwede rin yun, kami pira ka. Pero, saan na ang iyong panampalataya? Kung ikaw nagkukulang, nagkasala, nagkamali, sa lahat sinasabi ko sa Biblia, baka sa operasyon, hindi ka samahan ng Diyos.
So bilang Kristiyano, anak ng Diyos tayo, alam mo yung kanyang pagkukulang. Alam mo yung pagkakasala. Kung saan ka nagkasala, advice ko sa iyo, instead you go to the hospital, go to the doctor, go to the church. Pumunta ka sa gawain. Dalhin mo yung bag mo, hako mo, talan. Prepare yourself to fast. Mag-fasting ka doon, sister, manalangin ka, magpuri ka doon, umiyak ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, draw nigh to me, and He will draw nigh to you. Lumapit kayo sa akin, at ako'y lalapit sa inyo, sabi ng Diyos. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. Pag lumapit kayo sa Diyos, siya ay lalapit sa inyo. Linisin mo yung mga kamay nyo kung saan ka nagkakasala. Cleanse your hands, ye sinners. Purify your heart. Putlion mo, linisin mo, balaanon mo ang iyong puso pag humarap ka sa ating mahal na Panginoon. Ikaw nga double-minded. Alam double-minded? Alinlangan ka na. Double-minded ka na. Saan ba ako, Lord? Sa ospital, sa doktor, opera sa iyo. Ye double-minded. Kaya hindi ka na maging double-minded, isahin mo lang. Ipakita mo ang panampalatay. Diyos, anak ka ng Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Para mabayaran mo yung mga pagkukulang, pagkasala sa binasa natin, lumapit, come to God. Come to the Lord. You know, draw nigh to God. Draw nigh to God. And He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. James 34, verse 8. Basa sa Bisaya. Sa Tagalog. Praise the Lord. Sa Aklat ng Santiago, Kabanata 4, ang talata ay 8. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya ay lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Palakpakan natin Diyos. In times of trials, problems, sicknesses arose in our life. Wala tayong ibang puntahan kundi lumapit ka sa Diyos. Siya mismo nag-imbita eh. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng iyong mga kamay. Siyempre, lalapit ka sa Diyos. Pag lumapit sa Panginoon, you have to cleanse your hands from sin. Linisin mo. Hingi ka ng patawad lahat. Anong nagawa mo, linisin mo lahat. Sa lahat, kayong mga makasalanan. At dalisayin nyo ang inyong mga puso. Putliin na to. Purify your heart. Lahat. Ay hindi tayo makatago sa Panginoon. Kayong mga dalawang akala. Kaya hindi ka pwede mag-fasting, lumapit sa Diyos na may masama. Masama ang loob mo sa iyong kapwa. Na mayroong kagagalit, mayroong kakaalitan, mayroong kayong hindi magandang pag-unawaan. Before you come to the Lord to fast and pray, musitol muna kayo. Kailangan mawala yung samang loob, walang galit, walang kasalanan, mag-purify ang puso mo, maging malinis lahat, magyakapan kayo. Kaya sabi, kung hingi ka ng tawad sa kapwa mo, ikaw patawarin ka rin ng Diyos. Before you pray, ask forgiveness. Magpatawaran kayo sa isa't isa. At ang Diyos na makapangyarihan ay pagalingin kayo sa inyong karamdaman, kung kayo nangihina, ibabangon kayo ng ating Panginoon. Yun po ang Biblia. Amen ba? If you forsake the Lord will also forsake you. Pag isalikway mo ang Diyos, salikway ka rin ng Panginoon. Kung lumapit ka sa Diyos, siya lalapit sa inyo. Kaya maminal, wala tayong lapitan pag dumating sa atin ang mga paalala. Mga problema, karamdaman, sa Diyos tayo lumapit. Di ba? Nalapit tayo sa doktor, okay man yun. Pero kasi, magbabayad pa tayo sa doktor, malaking pira mawala. Maoperahan pa tayo, may mabawas sa ating katawan. Pero kung sa Diyos ka lumapit, walang gastos, hindi mahiwa yung katawan mo, panampalataya.
mamatay, mabuhay sa Diyos. Bahala na. Diyos na lahat ang punta natin. Kaya wala naman tayong magawa eh. Maraming punta sa ospital, naoperahan, namatay. Sayang ang gastos. Madagdagan pa yung gastos. So bakit hindi ka na lalapit sa Diyos? Bahala na ang Panginoon. Bahala na, Marka, bahala na. Kung sabi si Miriam, pag nakita Diyos tumalapit ka, pinagtiwala mo lahat, hindi ka pabayaan ng ating mahal na Panginoon. To taste our faith, to taste our obedience, to taste our sincerity, ipakita natin sa Diyos how we love the Lord so much. To follow His commandments, to keep His statutes. And we have to do what is right in His sight. Pakinggan natin ang salita ng Diyos ng lubusan. Ipakita. Si Abraham, pinakinggan niyang Diyos. Early in the morning, Abraham, Abraham, wake up. Missing si Abraham, yes Lord, here I am. So sa unang binasa siya po'y nakasunod. He diligently hearkened to the voice of the Lord thy God. Dito ako, Panginoon. Rise up, fix yourself and your son with your ass, with wood completo, and go to the mountain of Moriah. And then, you make your child and sacrifice offering to me, the symbol of your worship to my name. Sumunod si Abraham. He hearkened the voice of the Lord diligently. Opo, Lord. Yes, Lord. Sinama ang anak niya, sakay sa asdo, from their home, makyat sa bukid ng Moriah, 3 days journey, napakalayo, doon nagawa sa ng altar, dambana, mga binigan banday-banday, yung mga bato, mga kahoy, sinunog niya, habang yung anak niya, nakatingin sa kanya si Isaac, his only son, nga hiningi niya sa Panginoon within 25 years of trials. Hindi siya makapaniwala, di 100 years na siya, ang asawa niya ay 90 years old na. Makapanganak ba ba? Hindi na po makapanganak sa sinsya. Pero sa Diyos, wala ang posible, lahat ng bagay magawa ng Diyos. Because our God is a God of miracles. Imposible sa tao, sa Diyos, posible ang lahat ng bagay. Pag sumunod ka, kaya ibigay ng Diyos ang lahat mong kahilingan. Huwag ka lang patulog-tulog. Palakpak. Amen? Ginawa ni Abraham. He do it right in the sight of God. He keep the statutes of God. He do it the commandments of God. Ginawa lahat ni Abraham. Hambang ginagapos yung anak, umiiyak yung tulang lang luwa na yung anak. Pero ang anak niya ay faithful, the same obedience as his father. Wala, hindi tumakbo si Isaac. Sabi ng Bible scholar, mga 1 inch lang daw ang kutsilyo sa dibdib ni Isaac para ibaon. Just to obey, just to follow, just to hear the voice of the Lord. Ginawa ni Abraham. Biglang nagkidlat, nagdalog thunder and lightnings, nagsalita ang buses sa langit, anghel ng Diyos, malaking buses, Abraham, huwag mo nang ituloy. Nagawan mo ng masama yung anak dahil nakita na ng Diyos ang iyong pagsunod, ang iyong katapatan, ang iyong sinseridad, ang iyong panampalataya. Pagsunod. Umiyak si Abraham, yakap sila mag-ama. Ngayon, pagtingin ni Abraham sa kilid, nakita niyang kapalit ni Isaac gawin sacrificial offering to the Lord. Napakataba na karniro. Kaya hanggang ngayon, ang lugar na yan, dinawag na Jehovah Jireh. Meaning, our God is the greatest provider. After you have done the will of God, God will answer your prayer. And you shall receive His promises. Bigyan, hindi ka pabayaan ng ating Panginoon. If you are willing to sacrifice to do what is the commandments of God, and to go listen diligent His voices and keep His statutes, gawin mo kahit sakripisyo.
Sabi sa Ehipto, wala ako ilagay ng karamdaman sa inyo dahil ako ang Diyos na nagpapagaling. Ganon din, ang Diyos mag-provide ng lahat mong pangailangan. Bakit? Nakita ng Diyos how you diligently hear the voice of the Lord. How you keep His commandments, how you keep His statutes. Nakita how you will do what is right in His sight. Nakita ng Diyos. Kaya hindi tayo pabayaan ng Diyos mapahamak. Hindi tayo pabayaan ng Diyos mamatay. Dahil pangako ng Diyos yan. God will provide. And our God, He is the Lord that healeth thee. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. One of the most powerful and precious name that God ascribed, idahilan ba, to Himself is the name Jehovah Rapha. Meaning, translated scripture, the Lord who heals. Jehovah Rapha, the Lord who heal. He is the Lord that healeth us. Jehovah Jireh, God will provide. Hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ko sa beloved sister, ano po sister? Kuya, salamat. Naliwanagan ako, parang nabuhay ako sa panampalataya. Napakatagal ko ng Kristiyano. Lahat na sinabi mo, wala akong nasunod. Huh? Kaya, bakit kami sakit? Ngayon ang gawin mo, Kuya, bahala na. Papasting ako sa Pasol House. Anong mangyari sa akin, bahala na. Alam ko, hindi ako pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Pangako ng Diyos ko yan. I will go before you. And I always dare. And I will never fail you, nor forsake you, nor leave you. Hindi kita pabayaan, hindi kita isalikway, hindi kita bibiguin. I will never fail you, forsake you, and leave you. Ang Diyos kasama natin palagi. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ulitin ko po. If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in His sight, and wilt give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon you, which I have brought upon the Egyptian, for I am the Lord that healeth thee. So dahil hindi man ka nakasunod sa kalooban ng Diyos, sister, that's why ang Diyos mismo naglagay ng sakit sa iyo. Pero tanda natin, pag nasunod mo ng kalooban niya, babalik ka na sa Kanya, siya lang mismo rin ang magpagaling ng iyong karamdaman. Because I am the Lord that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapapagaling. Amen ba? Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, maging sincero tayo sa paglingkod sa Diyos. Dahil sa ating sinseridad, sa ating pagsunod, apat yun eh. Number one, diligently hearken the voice of God, number one. Number two, do what is right in His sight. 3, and give ear to His commandments. 4, and keep all His statutes. So walang problema darating sa ating buhay. Kasi yung pagsabing heal, hindi lamang yung karamdaman physically. Kundi maraming dapat i-heal ng Diyos. Sabi niya, I will heal thy land. If you humble yourself and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive your sins and I will heal their land. Yung land natin, lupa, gutom, kahirapan, bankruptcy, pagalingin ng Diyos. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kindly. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang kronika, kabanata 7, ang talata ay 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin. Magpakumbaba. Sunod, Dumalangin. dumalangin. Sunod,
At hanapin ang aking mukha. Hanapin ang aking mukha. Sunod. At talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Talikuran ang lahat ng masamang mga lakad. Sunod. Aking niyang didinggin sa langit. Akin ang didinggin sa langit. At ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan. At patawarin ko ang kanilang mga kasalanan. At pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pagalingin Amen. ko ang ilang lupain. So, it's conditional. May condition ang Diyos. Kailangan, no? Ang aking katauhan, my people, which are called by my name. Tumatawag sa aking pangalan. Shall humble himself. Una, marunong kang magpakumbaba ng sarili sa Diyos. Huwag yung parang mayabang ka, kala mo sino ka. Ayaw ng Diyos po yan. Pag sumasamba ka, lumalapit sa Diyos, gumagawa ka ng obligasyon, parang buong pagpakumbaba ka. Sunod-sunuran ka lang. Pakinggan mo ang mga utos niya, ang salita niya, stages. Wala kang alam. Humble themselves. Humble. Before you pray, first, humble yourself. Sunod, pray. Pag magpakumbaba ka na, saka ka na manalangin. Kasi kung mayabang ka, manalangin, hindi ka pakinggan ng Diyos. Kaya may dalawang tao sa Biblia, yung Pariseo at saka Samaritano. Isample ng Diyos Kasi sino pinakinggan sabi lang sa Pariseo, Lord, ako, nagbibigay ako ng limos sa mga tao. Nagpapasti ko araw-araw. Hindi katulad itong makasalanan nga, mami nagawa. Tingnan mo, sabi niya pa, hinambong pa siya. Kaya ako, pinapakinggan mo ako. Ngayon, nanalangin itong makasalanan, hindi halos makatingin sa langit, sabi lang, suntok yung dibdib. Lord, ako daw makasalanan, yung karapat dapat sa iyo. Patawarin mo at kahabagan ako. Sabi ng Diyos, sa dalawang tao na nanalangin, sinong pinakinggan ng Diyos? Sinong pinakinggan ng Diyos sa kanila? Sabi ng Pariseo, yung taong pangalawa, na hindi makatingin sa langit, sinusuntok yung dibdib, nagpapakumbaba, humingi ng tawad, siyang pinakinggan ng Diyos. So itong isang mayabang, hindi pinakinggan. Kahit nagpapasting ka pa, naglilimos ka pa, pero kung mayabang ka, nanunumbat ka pa. Hindi ako tulad sa taong makasalanan to. Kayabangan po yun. Bakit hindi ka ba makasalanan? Hindi ka ba makasalanan? Lahat tayo makasalanan. Ay, manalangin ka na lang, huwag ka na manumbat sa iba. Kaya ikaw mismo, grabe kasalanan. Amen ba? So, magpakumbaba ka muna sa harapan ng Diyos before you pray. Saka ka manalangin. Kaya dito, ang prayer, dituro, baba muna, hingin tawad, saka ka manalangin. And seek my face. Ano yon? Hanapin mo yung mukha ng Diyos. Ano yung sabihin? Unahin mo ang kanyang katuwiran, hanapin mo ang kanyang kaharian. Hanapin mo ang kanyang kalooban. Yan ang ito na seek my face. And turn from their wicked ways. Talikuran mo ang lahat mong masambang ginagawa. Lahat mong kasalanan ginagawa, talikuran mo. And turn from their wicked ways. Then, will I hear from heaven. Pagkatapos siya, nagpakumbaba, nalalangin ka, hinahanap po ang mukha ng Diyos. Tinalikuran mo lahat mong kasalanan, diyan ka palang pakinggan ng Diyos sa kalangitan. Then, sunod, pinakinggan ka, sabi niya, I will forgive their sins. Patawarin ko ang iyong kasalanan. Sunod, and I will heal their land. Pagalingin ko ang iyong lupa. Papapalain ko ang iyong lupa, negosyo, trabaho, hanap buhay mo, lahat. I will heal their land. Lahat na po yun. So, yun ang proseso sa Biblia. Ang katugunan ng Diyos is conditional. Tinuturuan ng Diyos yung lumapit sa Kanya at siya lalapit sa atin. Pero linisin mo ating kamay sa kasalanan at purify our heart. Ang mga double-minded tayo. Then, humble yourself and pray. Hanapin mo ang Panginoon, talikuran ang buong kasalanan. Lahat yan ang proseso. Aron pakinggan tayo sa langit, patawarin ang kasalanan at pagalingin ang ating
karamdaman, lutasin ang problema, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Yun po ang proseso sa Biblia. Paano malutas ang ating problema, how the Lord heal our heart, heal our sickness, heal our problems in our home, heal the bankruptcy of our business, heal the kaguluhan sa ating bahay. Marami siyang i-heal. Lupain natin, i-heal niya. Pagalingin, pagandahin natin lupain, magaling. Lahat. Sabi, I will, and then I will heal their land. Pagpalain tayo. Siyempre, pag na-heal ka na, tuwa ka na. Wala na akong ramdaman. Pinagpala na ako. So, you already healed by the Lord. Bakit? Nasunod natin ang kanyang kagustuhan. Everybody say praise the Lord. Brother, say praise the Lord. Kaya ganun po ang paglingkod sa Diyos, maminamahal. Gawin natin yan. Mahirap, pero wala tayong magawa. Sundin natin. Wala kang ginagawa sa iyong tahanan, hindi ka naman busy, sumamba ka dito. Wednesday, Friday, Sunday, dito ka. You diligently hearken to the voice of the Lord thy God. Keep His statutes, do what is right in His sight, and keep His commandments. Humble yourself, then pray. Seek the face of the Lord, unahin mo siya palagi. Then talikuran mo lahat mong kasalanan, pagkakamali, magpakumbaba ka, then upang pakinggan ng Diyos ang ating panalangin sa langit. Patawarin ang kasalanan, then pagalingin ang ating lupa. Pagpapalain tayo ng Diyos. Naintindihan nyo? Pila ka porsyento? Ha? Naintindihan nyo? Ilang porsyento? Ha? 100%. Ikaw lang sis ang nakaintindi ng 100%. Ang katabi mo wala. Nangangangara. Amen. Huwag na lang natin pasobrahan. Kasi nung bago pa ko dito sa Cagayan de Oro, maging Bible studyhan kami somewhere sa ibang lugar. May pastor siya sa ibang fellowship. Na-converte sa atin. Grabe niya, kainit. Engineer yun eh. Nag-testify ba naman? Sabi niya, dito sa Diyos bukusin. Ang katotohanan, 101%. Uy, sumubra. Pag sabi niya ngayon, sunod nga linggo, hindi na nakasimba. Sunod nga linggo, hindi na nakasimba. Hanggang ilang buwan, wala na makasimba. Kaya bakit? 101% daw ang katotohanan dito. Lumampas. Amen? Laking tao, malaki pa sa akin. Parang bakser. Mapuspos, grabe. Tayog yung bahay. Matumbak kahit saan tumama. Rilo niya, mahal, nakatama sa sahig. Hindi nabiyak. Grabe kay 101%. Pero pagkatapos ato, nawala. Nabalitaan namin. Munta ng Zamboanga. Pumunta sa ibang fellowship. Nagulat kami. May kasamang pastor. Ganon pala. Nag-asawa sila ng pastor. Kaya pala sabi 101%, dahil ang 1% siya. Ang 100 sa Panginoon, may diferensya pala. 1% lang siya, kaya pala, ano yon? Ha? Kaya delikado, mag-ingat. Mag-ingat sa palabas nating salita. Ikaw lang nakaalam ng iyong buhay para sa Diyos. Ikaw lang nakaalam ng buhay mo kung who you are. Ikaw alam mo yun. Before ka magsalita, pakinggan ng diablo yun. Kaya, pag sabi 101% dapat tabang kaluoy sa Ginoo. So, napagampo ng mga pastor,
Palagi mo samahan yon by the grace and mercy of God to the first leading of our dearly beloved pastor para mayroon tao na nanalangin para sa iyo. Sa habag at tawa ng Diyos, manatili ka dito dahil 101% sobra ang katotohanan dito. Nawa, hindi mawala si 100. Iwan na tira, walang habag ng Diyos. Kaya mga minahal, mag-ingat tayo sa ating mga binibitawan na salita. Amen? Maging sincero tayo. Kung sincero tayo, samahan natin ng gawa. Ito yung gawa. Yan o. Number 1, basahin nyo. Diligently hearken to the voice of the Lord. Number 2, do what is right in God's sight. 3, give ear to His commandments. Number 4, keep all His statutes. Pag ginawa mo yan, andyan sa'yo yung humbleness. Pag na-humble ka na, saka pa lang ka mga malangin. Pray. And then, talikuran mo lahat ng kasalanan. Amen? Hanapin mo palaging mukha ng Diyos. Ano ibang hanapin ng mukha? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Unahin mo palagi. And turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven. Hear from heaven. And I will forgive their sins. And I will heal their land. Pagalingin ko ang iyong lupa. Amen ba? So 2014 na, mga minamahal. Dapat, we have to pray. Gawin po natin yan. We have to change our behavior, change our lifestyle in serving the Lord. 2023, parang silat ka lang. Ngayon, yan ang gawin mo na. This is how to do our lifestyle. Ang lifestyle natin sa Panginoon palagi. Upang tayo, pagpapalain, pagalingin ng Diyos. Amen ba? Hindi na tayo mga chismosa, hindi tayo mga chismoso. Hindi tayo mga bantayiro-bantayira. Amen. Pag dito ka sambahan, huwag kang magbantay ito yung kapwa. Ang bantayan mo, yung presensya ng Diyos, yung maapil ka kapuspos. Amen. Huwag kang mangita dito. Bakit wala na dito si Juan? Wala na dito si ano? Bayaan mo kung wala. Yung hanapin yun, yung naa. Amen. Kaya kung magsige pangita sa wala, basta na wala, hindi mo na makita. Yung hanapin mo niya, kikita mo. Ay, salamat. Dito pala si brother, ano. Amen. Hindi yung, bakit wala na dito si Caesar? Bayaan mo kung nawala si Caesar. Amen. May pinuntahan yun eh. Amen ba? Dito sa Cagayan de Oro, hindi naman sa tanang churches. Kami dito sa church, pag may gusto pumunta maging worker, minsan dahil pag-ibig, tinatanggap namin. Hindi na namin kinakausap kung anong status mo, ano ka ba, huldapir, kawatan, ripis, ano ka ba. Basta sa amin nga, dito, mag-worker siya. Amen? Hindi na natin sabay nga, baka chismuso ka, chismusa ka, ano ba, bantayiro ka dito, o ano ba, kawatan ka dito. Kaya minsan dito, mag-ingat kayo. Amen? Kahit pastoral house ito, huwag kayo magkumpiyansa. May dala ka mo nga mga test offering, huwag iwan-iwan sa mga quarter ng mga workers, ibigay nyo na kagad sa amin para ipag-pray natin pagpapalain kayo. Amen? Dala-dala nyo yung test offering nyo, iwan nyo sa mga kwarto, ay yung mga quarter dito, walang mga lock. Ngayon, open, masyado offensive. Iba-ibang klaseng pumapasok, may mga bata, may mga matanda, may mga walang ngipin, lahat, hindi natin alam. Amen. So, iba-iba. So, may nakikita ang cellphone, pera, ano lang yun. Siyempre, matukso sila. Nga, tingnan natin to. Basi may laman. Pagtingin may laman, yung demonyo tuso, unsukan. Kunin mo na. Kunin mo na habang wala tao. Kunin mo na. So, siyempre, madali yung pera nyo, mga gamit, wala kayong masisi. Kaya wala tayong CCTV, kaya magbili pa ko ng CCTV.
Siguro mga 10 pares. Para sa gate, sa kilid, sa CR, quarter ni Ariel, quarter sa office, lagyan ko. Kaya ginalugit dyan yung opening box dyan. Yung amin battery, imagine ha, alas 10 ng umaga, nagluhod na kami, puri, sulim. Grabe yung magnanakaw. Kinuwang 2 battery ng Isuso. Pagkatapos namin puri, sulim, 30 minutes, tingin namin, wala nang battery. Araw! Nung isang araw naman, alas 4 na mag-araw, nagbatakig, mamuti na maaga magising kapitbahay, 3 o'clock pa. Gising labas-labas yung tiyan ba? Nakita niya may motor ka parking, nakita may tao doon, gumaganong-ganon sa battery ng bunggo. Nagdalang tol, sabi niya. Ang iya sana gawin, sigawan niya para mayago kami manglabas ba? Sabi niya, hindi na sana kasigan niya. Anong ginagawa mo dyan? Sus, sabi, yung magnanakaw, takbo! Naiwan yung kanyang tools. Isang piraso. Hindi nanakaw yung battery. Marami nang nanakaw dito. Dito, pumasok dito. Kinuha yung aircon. Kinuha yung mga gitara. Grabe. Ito sa loob ng pastoral, marami. Mga bag, iniwan. Pagtingin, wala na yung pera. Si Ariel, linibing yung kanyang pera sa bigasan. Nakuha pa. Grabe nga magnanakaw. Hindi basta-bastang power. Kaya nalibing na sa bigas, nakita pa. Ay lalo sa harapan ng nagkatre. Katawa yung mga magnanakaw. Palapakan natin Diyos maminam. Delikado. Kaya mag-ingat. Huwag kayo mag-iwan-iwan ng mga pera sa pastoral. Kaya sabihin nyo, ay, mga worker pala, mga kawatan. Hindi. Dating mga kawatan. Panaan nyo, babalik yung pagkakawatan. Amen? Yung isda, kahit gano'ng kabusog yan, pag may nakita nga may kawil, pilitin niyang, tukob eh. Then, siyempre, may paon. Diba? Kaya wag nyo panaan. Amen ba? Amen. Ako matagal ako nag-search kung sino magnanakaw. Wala. Matindi mang magnanakaw dito. Kasi dalawa yung sakit ng tao eh. Sextomaniac at saka kleptomaniac. Yung kleptomaniac, yung matindi magnakaw. May kapatiran na sa Manila, may demonyo talaga siya nga kleptomaniac. Nag-testify. Kahit nakasirado nga salamin sa loob yung pera, kaya niya kunin. Pag dumandaramdaman yung demonyo, parang lumulusot yung kamay niya sa salamin. Nakukuha niya talaga. Grabe nga power. So hindi yung basta-basta nga power yun. Tapos maulian siya, wala na. May yun talaga, parang makukuha daw niya. Lahat, mga cellphone, pera sa loob ng makukuha niya. Brother yun, naging single square. Ngayon, nagpasting siya ng 10 days, dahil ininis mo na pastor, nawala yung demonyo sa kanya. Nang nawala yung demonyo, pinakita sa pira, 1,000, alam mo, sabi niya, ay, sayang, kawawa na may-ari nito. Kinuha. Binigyan sa malapastor. Malapastor, may naiwan pera. Sabi ng pastor, binago ka na nga. Nawala. Malapastor, wala namang demonyo nag-udyok sa akin nga kunin ko. So na makita ko ng pira, nanginginig ako eh. Parang, talaga, siguro yun ang mga kawatan diri sa pastoral. Baka ganun, pagkita. Bigasan. Grabe. Kaya mag-ingat. Demonyo, espiritu. Espiritu ang demonyo. Papasok sa isipan ng tao. That's why, sabi nga, pakinggan mo talaga ng masigkamutong taos puso ang busis ng Diyos. Gawin mong tama sa harapan ng Diyos. Pakinggan mo ang mga kautusan ng Diyos. Ganapin mo ang kanyang mga kautusan. Gawin mo talaga. Hingin ka ng tawad, talikuran mo totally ang kasalanan mo ginagawa. Para babaguhin ka, pakinggan ka, pagalingin ng Diyos. Yung kahinaan mong mailing mangnakaw. Sakit yun eh. Yan ang sakit na grabe. I will heal their land. Pagalingin yung sakit mo. Yan ang matinding sakit. Mas matindi pa sa cancer yung sakit ng yung magnanakaw. Matindi yan. Di ba si Brother Preacher Dante Makapayag dati? Testimony ni Dante yun eh. Kung si Dante? Labas-pasok sa lumbia yan. Ang kaso, puro na ganun.
Puro pagnanakaw. Puro nang naging worker siya, palagi nagpo-40 dahil ang pre-warrior sa 40 nawala. Kabang kaluwi sa Diyos. Amen. Ang problema, baka lumipat kay Prince. Nawa, wag naman sana. Palapakan po natin ating malapay, no? Kaya, Prince, mag-fasting ka na, Prince. Tapos puso mong fasting. Prince Rims. Pareho ng plido yan, no? Parangalan. Prince Rim. Para mawala niyang bisyo nyo, magilim mong inom tuba. Lahat. Kung mga kameraman natin, mga lasinggiro. Pati drummer, mga lasinggiro. Wala na gani kwarta, mag-inom pa. Bakit? Demonyo yun, demonyo. Gamit, puri, din ginagamit. Pero gagamitin ka ng demonyo. Dalawa lang ang gamit sa tao. Diyos at demonyo. Pag hindi ka sincero magpagamit sa Diyos, gagamitin ka ng demonyo. Muna yung sabi niya nga, sa loob sambahan, banal. Paglabas sambahan, demonyo na. Bakit? Ang ginagawa, kasalanan. Kaya kung Kristiyano ka, hindi ka gagawa ng kasalanan. Kristiyano ka eh. Si Kristo, nananahan sa puso mo. Kung gagawa ka pa ng kasalanan, yung nananahan sa puso mo, si Satanas pa. Kaya nga naman, gumagawa ka ng kasalanan. The author of sin is Satan. The author of righteousness is God. So if you are in God's side, dapat matuwid. Sabi no, do what is right in His sight. Hindi yung gawin mo yung masama. Ngayon, para mawalang kahinaan natin, mapatawad tayo totally. And turn from your wicked ways. Talikuran mo lahat ng gawang masama. Umiyak ka sa Diyos, linisin mo kamay mo sa kasalanan. Purify your heart. Umiyak ka upang pagalingin ka ng Diyos, pagpalain ka ng Panginoon. The Lord will hear your prayer. And He will heal you from that weaknesses. Kahinaan lang po yun. Hindi mo patayin yan. Hindi mo extinguish yan. Nga mapatay, hindi po mawala sa'yo. You have to help yourself. Help yourself. Tulungan mo sarili mo. Lumapit ka sa Diyos ang tos puso. Come towards Jesus. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart. Ye double-minded. Kaya na double-minded na kayo dahil sa ginawa niyong kasalanan. Simple lang. Fasting, magpakumbaba, sunod sa kalooban ng Diyos. After that, mapatawad tayo ng Diyos, mabalik naman yung kagalakan, mabalik ka mo sa pagpagamit sa ating malapay no. Dahil sayang ang ating naumpisahan, hindi talagaan ang ating spiritual nga pagpangalagan. Sayang, mga minamahal. Sayang. Prayer ng mga pastor, maraming tawagin magamit sa gawain. Huwag niyo abusuhin. Huwag niyo abusuhin. Yung pagpapala ng Diyos binigay sa atin, huwag natin abusuhin. We have to use that for the glory of God. Hindi po sa ating sariling naman magkasala tayo. Kaya pag time will come, kayo lang din ang kawawa. Walang maging kawawa. Ang iglesia hindi pwede maging kawawa. That is the body of Christ. Kayo ang personal nga gumagawa ng kasalanan, kayo ang ging kawawa. Mahulog kayo sa bitik ni Satanas. Litang sa kaway. Sayang. Sayang ang iyong pisan. Mga bata pa kayo. Dapat you must triple your efforts. Lumapit sa Diyos, magpapagamit. Habang may panahon pa. Ang Diyos bukas pang palad. Ang Diyos mapagpatawad pa. Ang Diyos mapagmahal pa. Ang Diyos naghahatag grasya biyaya. Return toward Jesus. Turn from your wicked ways. And the Lord will heal our prayers in heaven. And He will heal our land. Jesus. Lord, I long to seek your face. I've come into this holy place to worship, To worship you.
face and come into this holy place. Kanyang Diyos kasing-kasing. Sing to the Lord from your heart. To worship you, Naman ang presensya. a place where your glory Mapuspos ka ng banal na Espiritu. surrounds me. Maningkamot magsumikap He's loving covered you. to heal our heart. A place where your presence brings rest. The mighty side is to be with. Lord, I long Lord, I long to seek your to face. see Hanapin natin ang mukha ng may. Darling, come as I'm coming to His holy place so holy place to worship. worship, Singgit, hallelujah. to worship you. A Place where your place where the glory surrounds me. That I became brand new. Place where your presence brings liberty. brings reverence. My desire, Is to be my desire to be with you. I am with you. I am complete. Jesus. To worship. Sing it. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Revive the children of the dancing behind my Lord. Be filled with the Holy Spirit, Lord. Dancing behind. Desire to be with you. When I'm with you, I am complete. Jesus. In your presence. Lord, I long to seek your face. Ikabot kami mapangitan mukha mo. We're longing to seek you. To worship. Jesus, sing it, hallelujah. I long to seek your face, Lord. Dito ako upang sikapin kong hanapin ang iyong mukha. I'm coming to His holy place. Lumapit sa kanyang banal na lugar. Talikuran natin ang ating mga kasalanan.
Mga minamahal, habang nadaman yung presensya, manalangin kayo sa Diyos. Kausapin mo. You have to long to seek His face and come to His holy place. Lumapit kayo sa presensya ng Diyos. And pray, humble yourself and pray. And turn from their wicked ways. So that the Lord will hear our prayer in heaven. And forgive our sins. And He will heal our land. He will heal us. Ayuho niya tayo. Pagalingin niya tayo. Pakinggan niya tayo. Papalain niya tayo. Tulugan niya tayo sa ating kahinaan. Habang pinapatanggap ko yung ating mahal nga bisita, sabat ka Brad, sabat, masabtas siya. Taas yung kamay, sabat ka, amahan ko sa langit. Dito ka, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Jesus, Ginoo, salamat si mong gugma kanako. Pasayluwa ako sa tanang kong sayop kasalanan at gidawat ko ikaw nga akong mangluluwas. Diyos ang hares ang kinabuhi. So takong ngalan sa libros kinabuhi, Lord, luwasa ako, maging anak mong tunay, luwasa ang tibok pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. O Panginoon, salamat sa katauhan at katong kaluwang ito, dala mo siyang pana. Pasayluwas siya, kaluwi siya. Maging anak mo siyang totoo at maglingkod ng lubusan sa iyo ang taos puso, Lord. Sa pangalan ni Jesus, to the first leading male pastor, amen and amen. Mayroong bautismuhan dyan, may apat reglamentong kaluwasan, pagtuo, Panginoon, bautismo sa tubig, sa ngalan sa arong pasayli mo sala. Pang-apat, madawat yung balang espiritu. Kunya, bautismo nga dito, dala sa Brother Robert, para padayon kasimba dire, Merkules, Biyernes, Domingo, para palanginan ka. Mga minamahal, lahat tayo pa yung magsumamo. Sabihin natin sa Diyos ang ating pangilangan. Sabi sa itong binasa kanina, una, magpakumbaba tayo sa Diyos. Pag nagpakumbaba tayo, saka tayo manalangin, ang pagpakumbaba kasamang pagsisisi, paginulso. Kung tayo panalangin, totally, sabihin mo, Lord, talikuran ko ng aking kasalanan, Lord. Hindi ko na balikan ang aking kalihon, mga bisyo, Lord. Pasaluyan. Talikuran ko na. Di ng Diyos, pakinggan ka sa langit ng iyong dalangin. At patawarin ang ating kasalanan. At pagalingin tayo ng Diyos sa ating kahinaan, sa ating kasalanan, sa ating problema, sa ating karamdaman. Pagalingin niya ang lahat ating problema, tanggalo niya sa ating tahanan, mga lupa. And He will heal our land. O Panginoon! Di naman nagsusumamo sa iyo. Sunod na langin namin, namin pastor, then prophet, Lord. Pakinggan mo, magsumamo ng mga tawan mo, Lord. Pakinggan mo sila, patawarin mo sila. Panginoon, pagalingin mo sila. Ayuan siya, palatiyan sa mga problema. Kung akala problema, kalisda na kapito siya na buhay, Lord. Palaginis na sa material, pinas sa hospital na bagay. Lamang trabaho ng gusto na buhay, Lord. So, dalay man na pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah. Pag nakataas yung kamay, isa-isa patong siyang ulo. Tanang kita mag-rebuke, will all power authority. Upang malapay ng mabang kapangyarihan mo sa aming kalitaan, gining orasa, sa panggamal na pastor. I bind the prop darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from thy children right now, in the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed right now. Problem, issues, vices, beyond poverty, beyond weaknesses, beyond blessed children, Lord. Financially, spiritually, Lord. Strengthen their faith. Be strong to the part by might, my God. In Jesus' name, Jesus' name, amen. Pa sa Lord. Palapakan natin ang Diyos, mga minamahal. Lahat tayo tumayo. Bayaw kamot. Lukso kita. Tulog ka bisis, gikan sa kasing-kasing, bakin ang gikan ko sa kasing-kasing. Bilhin natin, Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ayaw mag-absenta, Merkules,
Biyernes, Linggo, maningkamot kita. Ayon sa mga pulong na nadunggan, na nagtulog na nato, aron palanginan kita sa ating pinakamamahal na Panginoon. So dito magdugay mga namahal, magkuha ta ng special love offering, dugang na mga pangailangan sa church. Pag-pray natin ito. Daw po nagilang Diyos, maraming salamat sa tanang kapatid na bigay na special offering, mga Panginoon. Return the blessing to thee, my God. Hallelujah. To the mga pastor. In Jesus' name. Amen. Pastor. I could hope or dream of you have all your favor in me. One day in the house of God is buried down 1,000 facing the world. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love is nothing to leave now. You are more than enough for me. More than I could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is buried down 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love is told me to leave now. You are more than enough for me. Oh, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love is starting to leave now. You are more than enough for me. Amen. God bless you po, mga beloved mga oral. Manindog na tanan, mga minamahal, sa ating closing prayer. Itong beloved Brother Anthony Flores, mag-pray mo ating closing prayer. After this, magpalihans kayo. Sa lahat ng mga ginalihans, paglapit nyo dyan, magsisinamudaan para paglihans, makamit nyo yung, dapat naging yung kapangyarihan Diyos. No? Sige po, taas yung kamay. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Maraming namahal, itaas po natin ating kamay. Tayo po magkaisang manalangin at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Opo, mahal na Panginoon, Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sa matamis, sa pangalan mo aming pinakamahal na Panginoon Isus, sa pangatalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, kami lubos na salamat sa iyo sa araw na ito na nasamba ka na naman na, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa aming mga kapatiran sa pagpunta dito sa iyong bahay-sambahan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong paggabay, mahal na Panginoon, mula simula rin mong gawain hanggang sa matapos, mahal na Panginoon, sa bawat yugto na iyong gawain, mahal na Panginoon. Kami salamat sa iyo na ibinuhos mo ang iyong mga tamay sa presensya, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong mga salita namin na pakinggan sa araw na ito na ikaw, Diyos, sa mahabagin sa lahat, mahal na Panginoon, at maunawain sa amin, mahal na Panginoon. Thank you so much, Jesus, at kami dumadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, sa pag-uwi ng bawat isa sa mga kapatiran, ikay mag-iingat, makarating sila maluwalhati sa kanilang tahanan, mahal na Panginoon, na puno sa kasiyahan, sa puso't isipan, mahal na Panginoon, at ibalik mo ang bawat isa sa medic service, na mahal na Panginoon, pag-ingatan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, patuloy mo kaming panghawakan sa patuloy ang paglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot na langin, sa unang dalangin ng mga pastor, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, Brother Anthony. Maglamanuhay kita manamahal. We love you in the Lord. Now this Jesus loves you.